Baka sa susunod, hindi na to kumain ng pellets at puro live food na lang ang hahanapin nitong pagkain. Ano-ano ba yung mga bagay na hindi mo dapat gawin sa flower horn mo? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Huwag kang magpapakain ng mas maraming iba't ibang pellets sa flower horn mo kung ayaw mong isang araw, mamimili na to ng gusto niyang kainin at maging masela nito sa pagkain. Akala kasi ng iba ang pagpapakain ng iba't ibang pellets ay makakatulong sa flower horn for nutritional purpose. At para daw hindi magsawa ang flower horn sa paulit-ulit itong kinakain. Pwes, nagkakamali ka dyan. Ang flower horn na malakas kumain kahit isang klase lang ng pellets ang pinapakain dito. Basta sakto lang ang dami ng pinapakain. At ang pinakamahalaga naman na kailangan ng flower horn for grooming ay ang pellets na may pinakamataas na protein content. Kaya pumili na kayo ng pellets na may mataas na protein content at may sangkap din katulad ng color enhancer para isang pellets na lang ang ipapakain mo sa flower horn mo. Alam mo ba ang dahilan kaya dinudurog ng flower horn ng pellets bago nito kainin? Ito'y senyales na nasobrahan na kayo ng pagpapakain kaya ito nagsasawa na. Ang flower horn na maganang kumain, lunok ng pellets at walang tinitira. Ngayon para bumalik ang kanyang ganang kumain, bawasan mo lang ang pinapakain mo at babalik na to sa dati nitong gana. Isa pang maling ginagawa ng mga newbie, kumukuha sila ng tubig na galing sa aquarium para ibabad yung pellets para lumambot ito dahil hindi ito kasya sa bibig ng flower horn. Ang problema, maaring masipsip ng pellets sa mga bakterya na nasa tubig na aquarium kaya hindi ito safe ipakain. Ngayon kung nagkamali kayo ng bili ng pellets dahil hindi ito kasya sa bibig ng flower horn, pwede nyo itong durugin or kung hindi maiiwasan, ibabad ito sa malinis na tubig katulad na lang ng mineral water na ating iniinom. At sana hanggang 2 minutes lang ito nakababad sa tubig para sure na walang bakteryang kakapit dito. Iwasan din ang pagpapakain ng sobrang daming live food katulad ng tubipex, frozen bloodworms at iba pa. Dahil bukod sa maari itong hindi matunawan or magkasakit ng hexameta disease, baka sa susunod hindi na to kumain ng pellets at puro live food na lang ang hahanapin nitong pagkain. Lagi po nating tatandaan, lahat ng sobra, katulad na lang ng pagpapakain ng live food or kahit yung pellets ay may masamang epekto rin sa flower horn. Kaya dapat, laging tamang diet lang. Tuwang-tuwa yung iba dahil naturuan nila ng tricks yung flower horn nila. Katulad na lang ng pagtalon. Nakakatawa naman talagang panoorin, pero pwede itong ikapahamak ng flower horn at ikamatay. Ang flower horn ay madaling turuan tumalon sa pamamagitan ng pagpapakain dito. Pero maling training ito dahil kapag nakalimutan mong takpan ng aquarium at nakatalon nitong mag-isa, makikita mo na lang ang flower horn mo na nasa sahig at baka wala na ring buhay. Kung gusto mong turuan ng tricks ang flower horn mo, turuan mo tong sumunod sa kamay mo. Ito'y safe, mas nakakatawa at may dagdag points kung isasali mo to sa flower horn show competition. At wala namang points sa competition ang flower horn na tumatalon. Kung hindi mo naman ililipat ang flower horn sa ibang aquarium or hindi mo naman ipapa-gender at hindi naman importante, wag mo nang hawakan ng flower horn dahil may stress lang ito. Ang flower horn ay hindi aso na kailangan himas-himasin ng ulo para umamo. Maling practice ito kaya kung ginagawa ng iba, wag mo na ring gayahin pa. Dahil sure, magiging mailap ito, magtatago sa comfort zone niya, maaring hindi ito kumain at mag-drop cook. At ilang weeks din ang recovery nito
bago bumalik sa dati. I suggest na gumamit ng fishnet kung ililipat ang flower horn sa ibang aquarium para iwas din sa mas malalang stress. Kaya kung hanap mo ay dagdag na impormasyon, dito ka lang sa Flower Horn Newbie TV at siguradong marami kang matututunan. Kaya paki-like, subscribe, share, and hit the notification bell para updated ka. Shoutout sa laging sumusuporta sa aking channel, Tinderong Musikero. Shoutout sa'yo, Juban Kit Ledama. Last but not the least, shoutout sa'yo, Paul Ellison.